I'm still hot. Kahit na sa edad kong ito. Sandali lang. Ano ba yan? Hindi ka ba makapaghintay? My goodness, ang kulit. Bilasan mo naman. Kanina ka pa nag-aayos. Late na tayo. Bakit ka ba nagmamadali, Marcus? Hindi ko gusto na minabadali mo ako. Honey, huli na tayo. Sabi natin sa congregation na 9 o'clock ng umaga nandoon na tayo. It's already 9:30. Wala akong paki. Tayo ang leaders at pwede silang maghintay, alam mo na. Saan si Aliona? Ready na ba siya? Kanina pa ako naghihintay dito, ma'am. Aalis pa ba tayo? Huwag mong sabihin sa akin na isusuot mo ang basurang yan, Aliona. Oh boy. Ito na naman tayo. Isusuot ko kahit anong gusto kong damit, mother. Marcus, wala ka bang sasabihin sa anak mo? Oh, please, Abigail. Ikaw ang nanay niya. Trabaho mo iyan. Well, aalis ba tayo o hindi? Oh my goulash, I'm tired of this nonsense. Hindi pa ako tapos sa'yo, babae ka. Shish! Tayo na. Salamat sa inyong lahat sa walang sawa ninyong suporta sa aming TV ministry. At para sa ating announcement, Gabriel, huwag niyong kakalimutan bukas, eksakto 9:00 ng umaga, magkikita tayo sa ating church foyer. Be on time, don't be late. Right. Well, bye for now. Well, malapit na akong matapos dito. Sa wakas, tapos na rin. Ready ka na, Mom? Mom, may problema ba? May iniisip lang ako, Daniel. Pwede kang magsabi sa akin ng kahit ano, Mom. Matagal nang gumugulo ito sa isip ko, Daniel. At nananalangin ako patungkol dito. Patungkol ba ito sa asawa ng pastor? Oo, hiniintay ko lang ang sagot ng Diyos kung aalis ba ako o mananatili sa church natin. Kahit ano pa ang desisyon mo, susuportahan kita, Mom. Alam ko yan, anak. Alis na tayo. Excuse me, alam niyo ba kung anong oras na, ha? 30 minutes kang late, Micaela. Ano? Last week kasi, andito ako, maaga akong andito, pero ikaw naman ang wala. Tama si Micaela, Aliona. Andito lahat ng mga young people last week. At hindi ka nagpakita. Oo nga, nagsasabi ng totoo si Seth, Aliona. Hoy! Ibahin ninyo ako. Ako ang leader ng youth group dito. At pwede kong gawin lahat ng gusto ko. Maliwanag? Ngayon, pumasok na kayo sa loob. Hindi tama to, Zion. Alam ko. Ikaw naman, saan ka pupunta, ha? Nauuhaw kasi ako eh. Kukuha lang ako ng tubig. At sino nagsabi sa'yo na pwede kang kumuha ng tubig? Pasok! Ngayon na! Kayo, ano pang tinatayo-tayo niyo dyan? Pasok na! Ngayon na!
Welcome everyone to our midweek service. As you can see, wala dito ang ating minamahal na si Pastor Marcus. Dumalo siya sa ating taunang church conference sa ating mother church. Alright, simulan na natin. Buksan natin ang ating Biblia. Sa Matthew chapter 11 verse 28. Matthew chapter 11. Sabi ko, buksan ang inyong mga Biblia. Hindi ang mga cellphone ninyo. This is ridiculous. Lahat kayo na walang dalang Bibles. You have to repent. Nakakahiya kayo. Totoo ba siya? Yung anak nga niya, wala ding dalang Bible. Cellphone din ang gamit niya, gaya natin. Kaya nga, ano ba yan? My goodness, hindi na tama ito. She's going too far, Seth. Yung mga walang dalang Bible, tumayo kayong lahat. Nakakahiya kayo. Ang lakas ng loob niyong tawagin ang sarili ninyong mga Kristiyano. At ni Biblia, wala kayong dala. What a shame! Nakakahiya. Sorry anak, hindi ko na to kaya talaga. Kasama mo ako, Ma'am. Tayo na. Umalis na tayo dito. Oh ma'am, si Mrs. Gabriel yun, diba? Oh, yes. Hello there, Sister Gabriel. Hindi nakikita sa church ha. Hey you, Agatha. Nice to see you nakasama ni Micaela. Sa totoo lang, matagal na akong di dumadalo sa church na yun. Sa iba na ako umaaten. Ang dami kong nakikitang hindi maganda sa church na yun. Matagal din akong nag-pray sa Diyos patungkol sa bagay na to. Alam ko ang sinasabi mo, Gabriel. Pinag-iisipan na rin naming mag-asawa kung saan kami pupunta. Nakakalungkot lang dahil sa church na ito lumaki si Micaela. Pero anong magagawa ko? Dapat naming protektahan ang aming anak. Nalulungkot din ako dahil ang aking anak ay head ng media department. Pero kailangan namin gawin ang tama para sa aming pamilya. Nauunawaan kita. O paano? Nice talking kayo, Gabriel. Take it easy, Agatha at Micaela. Bye, Mrs. Gabriel. Mom, si Alyona ba yun? Saan? Ayun oh, may kasama pang lalaki. Tingnan mo nga naman. Pinapagalitan tayo ng mga magulang niya at sinasabihan pa kami na huwag naming hahayaang magsuot ng maiiksing damit ang aming mga anak na babae. Kesyo bawal at malaswa daw at di kagalang-galang. Pero tingnan mo naman ang anak ng ating pastor. Halos nakahubad na. Ang sagwa ng suot at nakikipaglandian pa sa lalaki sa public pa. Nakakaloka talaga. Pupunta pa ba tayo mamayang gabi sa prayer meeting? Nako, hindi na siguro, sweetie. Kailangan nating maghanap ng ibang church na hindi kinokompromiso ang salita ng Diyos. Pwede ba tayong sumama kay Sister Gabriel? Tapos, sasama kong lahat ang mga kaibigan ko sa youth group. Ano sa tingin mo, ma'am? That's a good idea. Iimbitahin ko si Seth mamaya. Iti-text ko rin sina Zion at Kate pati na ang buong youth group. Alright, gawin mo iyan, sweetie. At tatawagan ko ang dad mo para sabihin sa kanya ang plano natin. Anong nangyari dito, Abigail? Nasaan na ang mga tao?
Bakit 9 na lang ang natira? 1 linggo lang akong nawala. Ganito na ang nangyari. Anong ginawa mo sa ating kongregasyon, Abigail? Hindi ko alam, Marcos. Sinusumpa ko. Huwag kayong humatol nang kayo'y dihatulan, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo? Mapagkunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata, at sa gayon makakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Mateo, Kabanatang 7, mga talatang 1 hanggang 5. Youth on the Rock. Jesus is the rock. For young people and old alike. Please like, share, and subscribe to our channel.